Parang walang araw na hindi busy yung madam nyo. Minsan tinatanong ko, tao ka pa ba madam? Hindi na ako magugulat kinabukasan tatagos na sa dingding tong si madam. Pero itong pangyayaring ito, ilang araw nang dumaan. Nangihinayang din si madam na i-delete to. Ako patuloy yung nahihirapan sa ka-explain dito. Tapos minalas pa, biglang nag-brand out. Bakit nag-brand out? Kinabukasan, abay fresh na naman yung madam nyo. Nung nakaraang buwan pa to naganap mga kapilingon. Nagdadalawang isip pa kasi tong madam nyo kung ipopost pa ba to or hindi. Wait nga lang, i-explain ko muna kung anong kaganapan nito. Madami kasing habal-habal driver dito sa amin mga kapilingon. Eh yung madam nyo, saludo kasi sa mga habal-habal driver. Araw-araw namamasada sa kabila ng init ng panahon. Pero ngayon, hindi muna sila mamamasada. Dahil isasama ni madam to sa outing. Basta parang road trip na din to. Gusto kasi ni madam na mag-enjoy naman sila sa araw na to. Matagal na tong pinaplano ni madam. Ngayon lang talaga nakulayan. Sinabi ko din sa mga habal-habal driver na isama yung anak at asawa nila. Kaya naging family bonding na din to. Pagkadating nga, matik, naglagbok na kaagad. Isa-isa silang naglista ng mga pangalan nila at isa-isa ding pinasuot ng wristband. Kung napapansin nyo, halos mga vlog ni madam, puro mga kalokohan. Pero ngayon, masasabi kong may ambag na siya sa lipunan. Pagkatapos nga maglagbo, isa-isa na silang nagsipaso. Dito nga sa may swimming pool. Siyempre, in-explain muna ko ano yung mga bawal at hindi dapat gawin kapag nasa pool. Sinabi ko nga sa kanila na makinig ng maayos kasi may exam pagkatapos. Sabi ko nga sa kanila, sulitin na nila tong araw na to. Libutin nila yung lugar at mag-picture-picture. Pasintabi nga muna dyan sa mga kapatid kong mga Muslim. Siyempre, hindi kasi mawawala yung lechon sa handaan. Eto na nga at minimekos-mekos na. Dahil nga malayo-layo yung binyahe namin. Kaya tinikman muna ni madam kung malutong pa ba tong balat ng lechon. Abay, pwede pa naman. Pwede sa kumpleto pa ang ngipin. May lechon na namang mahuhubaran nito. Kung wala talagang lechon sa handaan, parang nakakawalang gana, no? Kaya itong nagtadtad, hindi mapigilang tumikim. Tinanong ko nga kung nagugas ba siya ng kamay. Sabi niya, kahapon pa daw. Abay, ang advance naman niya mag-isip kung ganun. Pinapamadali ko na nga sa pagtadtad. Baka kasi maubos na namin yung lechon sa kakatikim. Meron pa namang mukbangers dito. Hindi pa nga sila naligo sa pool kasi nga kakain daw muna sila. Dahil ready na din naman tong mga pagkain, ay simula na yung bakbakan. Hindi na namin patatagalin at hindi na ipapabukas to, baka mapanis pa. Ang sarap pa naman ng mga pagkain dito sa Villa Pablia Mountain Resort. Talagang pwedeng-pwede kang maka-request kung anong luto ang gusto mo. Kasi meron silang sariling chef dito. Pinauna na nga yung mga babae sa pila. Kasi nga, ladies first nga daw muna. Medyo malayo din kasi yung binyahe. Kaya alam kong gutom na yan sila. Pero in fairness sa mga habal-habal driver, pinapauna nila yung mga asawa nila sa pila. Abay, napaka-sweet naman pala talaga. Thank you nga din sa Villa Pablia kasi pinabring house pa si madam ng pizza. Dahil sa sobrang sarap, parang kulang pa nga eh. Tapos naabutan ko nga tong auntie ko. Busy sa pagtutupi ng mga damit ko. Kaya itong kwarto ni madam parang ukay-ukayan na. Yung auntie ko yung nai-stress sa mga damit ni madam. Kahit sobrang dami na ng damit ni madam, hindi niya pinamigay. Abay, ipapamana daw muna niya sa mga pamangkin niya. Kahit nga madaming damit na to si madam, pero parang paulit-ulit na damit tong sinusuot niya. Or baka hindi lang talaga naliligo tong si madam. Bumaba nga muna si madam at binuksan yung double door niyang ref. Pagkabukas, ang daming laman, sobra. Talagang nakalimutan na naman ni madam mag-grocery. Mag-cooking show nga dapat daw siya. Pero dahil wala ng stocks, kaya bukas na lang.